Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Okay, pag-usapan naman po natin ngayon eto hong si Mayora, si Alice Goo. Aba, akalain niyo, hindi ba't nabalita lamang po kahapon na ito ay, July 18 pa lamang o ibig sabihin natin 19, wala na rito sa Pilipinas, sumibat na. At sinasabi ko naman ho sa inyo, June 26 pa lamang, nakita ito sa Narciso, Zambales, galing sa isang helicopter, 'di ba? At base ron sa nagraradyo, pasakay siya sa sasakyan bound to Manila, itong mga VIP at sinalubong ng mayor ng San Narciso na si Kong Hun, 'di ba? And then sabi July 18, nasa labas na ng bansa natin. And then, sabi pa ni Risa Bebe nag-reunion daw sila nila ano, ng kanyang ng kanyang pamilya sa Singapore at saka etong si ano ba yun, yung sa Pogo si Ong, 'di ba? Kaya lang ho, nakakagulat din, sabi ng kanyang abogado, nung mabalitaan niya yung sinabi ni Riza, tinawagan niya, okey? Tinawagan niya si ano, attorney, si Alice. Oh, eto ngayon ang matindi, ah. So, nagsalita ho etong si Win Gatchalian, si senator, na isa ring tumututok dito sa kay Alice sa Pogo at, eto na nga ho yung natuklasan nila. August 14, may notaryadong dokumento, pirmado ni Alice in Wonderland. Punta ng Court of Appeals. Ah, Tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, parang nakakahiya na hindi ka nag-aral. si Alice po 'yan. Okay, so baka ho makita ninyo ulit. Nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, parang nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tumanda na po ako. Kailangan nakaluha yung dila, 'no? 'Yan. Okay, eto ho, oh. So meron pong, sworn statement. Actually, umaapila ito na ano, na muling buksan yung kanyang, kaso. Kumbaga, paalisin yung, penalty, gano'n, sa kanya, okey? Tignan yung video ni ano, ni Gatchalian. "Hey, Gats, where are you?" Mhm. Okay, here we go. Ayaw at iniinsulto ang ating institusyon dahil nung August 15, 2024, nag-file po si Go Huaping aka Alice Go. Oh, ayan, oh, August 14, 2024. Dapat yung abogado nito na nagnotaryo nito si Attorney Galicia, dapat po ito ipatawag din ng Senado. 'Di ba? Kailangan talaga masiguro na si Alice Goo ba talaga, patingin ng CCTV ninyo, 'di ba? Siya ba talaga yung pumunta dun? Siya ba talaga yung pumirma diyan? Dapat NBI examinin ninyo yung original na dokumento nito, sana lang meron, 'di ba? Kung talaga bang si Alice Goo nga yung pumirma dun. Ng motion to reopen and admit attached counter affidavit. Ito po yung patungkol sa kaso niya na ifinile po ng DOJ sa human trafficking. At dito po sa counter affidavit, meron pong notary public na notarized po on August 14, 2024 by a certain attorney Elmer Galicia. Yung kanyang opisina ay nasa San Jose del Monte, Bulacan. Bulacan. At pinapunta ko ho yung staff ko to verify whether this law firm is indeed legit. May law firm naman po, may tao naman po sa law firm. Wala ho si Attorney Galicia, pero nakausap po ng staff ho natin sa telepono at ang sabi ho ni Attorney Galicia na si Guo Huaping ay pumunta sa kanya personally on August 14, 2024. At despite na mayroon pong arrest warrant
ay hindi ho ito pinapansin at imbes lumalabas at bumabalik po sa ating bansa. Kung totoo po na meron ho siyang personal appearance dito po kay Attorney Galicia. Talaga pong pinaglalaruan po yung ating institusyon at itong taong to, itong abogadong to ay dapat po maimbitahan para malaman ho natin ang katotohanan. No? Either siya ho'y nagsisinungaling at wala pong personal appearance o talagang balik-labas po ng ating bansa na lumalampas po sa Bureau of Immigration dahil hindi naman po makakalabas at makakabalik po ng ating bansa kung hindi po tinatatakan po yung kanyang pasaporte. Okay. Tama naman din sinabi niya na yun naman kasi talaga dapat puzzle talaga ito. Sino yung Alice Guo na nagpakita sa kanila? 'Di ba? So paano to? August 14 daw yan na nagpanotaryo doon. Tapos nagpunta pa ng Court of Appeals. Tapos tumakas siya July 18, umalis na siya rito, nasa Pilipinas. 'Di ba? Ano yun? Bumalik ng Pilipinas ng ganun kaluwag? So, assuming na naandito siya sa Pilipinas, okay, let's say, nandito siya sa ating bansa. Palagay ko naman yung kanya mismong abogado, si Attorney David, na kumakausap sa kanya. Dapat naman po talaga, makipag-isa siya sa gobyerno, maituro kung nasaan si Alice. 'Di ba? And sabihin natin, ayaw dumalo physically. Di sige. 'Di ba? Pagbigyan ninyo ng Zoom hearing. 'Di ba? Mag-Zoom meeting kayo para lang makaharap, makapag-testify siya. No, 'di ba? Dapat gano'n. No. Kung ayaw naman din, ang dami kasing paraan 'Di ba? Pupuwede ngang ito yung phone number na ginagamit niya na tinatawagan ni Attorney David ipa-trace ito diyan sa NTC. Isa pa, dapat ang NTC nagkukusang loob na gawin 'yun para matulungan ang mga nag-iimbestiga. 'Di ba? Baka mamaya yung pumupunta pala dun, simpleng lang ito, simpleng, tawag diyan, yung, impersonator. Tapos yung pirma kasi ni Alice, nakita ko ng pirma niya dati, ano lang, parang Diyos ko, parang initial ko lang, simple lang yung pirma niya, Madaling gayahin, 'di ba? Pero ang pinakaimportante dito, naniniwala kasi ako yung original document na 'yan, kahit papaano may mga kopya may mga fingerprints niya 'yan. Imposibleng hindi niya hinawakan 'yun. Ano 'yun, pipirma siya nakagano'n. 'Di ba, diyan mo magkakaalaman kung talagang siya 'yan. Plus yung kopya nung, CCTV ng opisina. 'Yan po yung mga kailangan nilang subpoena juris tecum and ad testificandum para po doon sa attorney na nagnotaryo nito. Na sabi nga ni Senator Gatchalian, pinapuntahan ko yung staff ko, tinanong sa San Jose del Monte, Bulacan, totoo raw na nagpakita si Alice Guo, 'di ba? Tama rin yung sinasabi ninyo rito na Edwardson Punsola, na i-cancel yung kanyang passport, 'di ba? Tama, lahat ng nag-reunion doon. Kailan po, sir, ang tanong, Philippine passport po ba yung gamit nila? O kaya nito ni Alice? 'Di ba? Palagay ko hindi, ang gamit na nito yung kanyang Chinese passport. Kasi it's been proven na talaga namang nagsisinungaling siya. Noong una nga, ako mismo hindi ako makapaniwala, pero naging resulta, 'di ba? Napatunayan pati ng NBI yung mga fingerprints, talaga namang siya yung si Guwaping, si Happy Pig, siya rin yung Alice Guo na nag-submit ng kanyang COC. Oh. Ang alam ko nangyari ngayon ay recently nangyari ay kinansela na yung kanyang birth certificate as Alice Guo. 'Di ba? Kaya dapat, sabi ko nga, dapat nung kinansel 'yan, sabay-sabay na rin kinansel eto pati yung kanyang passport. Kasi ang basis para ma-issuehan ka ng passport mo ay ang iyong birth certificate, right? Patunayan na ikaw ay Pilipino. Yang iyong birth certificate, kaya ka nga mabibigyan ng Philippine passport. Pero
Kako ika nga, hindi na nga kailangan gano'n ninyo kasi kung tutuusin dapat naibalita 'yan, proactive na 'yan, eh, 'di ba? O yung kinanselan ng DFA, kailan kaya? Oh, kasi dapat pagka-cancel ng birth certificate, cancel na rin 'yun. Eto ngayon, ang ginamit nito malamang ay ano 'to, yung kanyang Chinese passport. Meron siyang Chinese passport. Totoo pong meron 'yun at 'yun na nga po yung nakita kaya nga nalaman, iba yung kanyang birthday doon, tumutugma doon sa birthday niya na kung saan siya binabati nung, mga kasamahan niya ro'n sa Bamban, 'di ba? Oh, yung tinatawag siyang Happy Pig, doon tumutugma. Ay naku, yun Philippine passport yung ginamit, yung, pinakita ni Riza. Philippine passport ba yun? Um, Parang hindi. Yeah, Philippine passport nga yung ginamit, okey, 'di ba? Pero talagang malaking puzzle ito, kailangan talaga rito maimbestigahang maigi, 'di ba? Kasi kung nandito sa Pilipinas 'yan, eh, sino yung mga nagtatago sa kanya, 'di ba? Bakit hindi ito nati-trace? Bakit hindi gumagalaw yung mga ahensya ng gobyerno natin? Number 1 na ang NTC para ma-trace kung siya ba talaga o nasaan yung tinatawagan. Malalaman kasi yan, eh, at mati-trace yan kung nasaan ang location ng phone number na yan, okey? So, iwan muna natin 'to. Lokong Alice Goo 'to. Tama ang sinasabi po ng Liberal Party. Yung, patuloy na kapalpakan ng ahensya ng gobyerno natin, eh, isa hong malaking insulto ito sa ating bansa, sa integridad mismo ng ating bansa at ng ating mga law enforcement agencies.